So ayun, inaantay ko talaga kahapon yung official announcement from the team and sa liga, pero nilabas na to ng Spin.ph. Mikey Williams nag-agree na nga daw to a 1-year contract and nakalagay sa article is signed. Which kinda nagtanong yung mga tao kasi wala naman si Mikey Williams sa Pilipinas. And this is from Homer Sison. So, totoo nga kaya to or it is just airing it first because there is a possibility. Of course, makikipag-negotiate ang Converge kay Mikey. Given naman yan kasi nag-trade nga sila para sa kanya. Kaso, nung time na yon is parang nasa kanila pa si Charles Chu and we know na Mikey Williams always play for Charles. Kahit nung sa SGA nga gulat tayo no, biglang naglaro. Kasi merong good relationship yung dalawa. You guys also know na nakapag Alaska Aces naman ako and yung mga nandun sa Converge is same pa rin naman yung mga people. So, nagtanong-tanong ako kung legit talaga yung news na yan. So, sabi naman is there's no noise about that. So, hindi siya sobrang ingay talaga. Pero syempre, ang sagot nila is sana naman talaga, 'di ba? Sana. Nawala si Jordan Heading So, mag-e-effort ka rin talaga to get the service nung pinalit. Umingay kasi tong news na to nung nag-post yung Converge na pumunta ng Amerika yung kanilang PT to check the import na si Kylor Kelly. Tapos syempre, add story is i-check na rin si Mikey Williams. With that, makakagawa talaga tayo ng mga possibilities. Pero sana, totoo talaga no? Sana, merong picture na pumirma talaga sa office ng Converge. Kasi it's kinda confused the people na signed na pero walang official statement, walang official news about it. Pero ano pa nga bang mangyayari, 'di ba? Kung nakikipag-negotiate naman talaga yung Converge, di makakapag-sign si Mikey Williams. Pero asan siya? Nagkita ba talaga yung PT ng Converge at si Mikey? So, there are too many questions na para sa mga tao simula nung nilabas to ni Homer Sison. But I really hope it's true kasi na-excite yung tao. Kita naman natin yung impact sa mga tao paglabas ng article na yan. People are excited, konti yung basher. They just want Converge to rise up, make the league better again. People want them to slay the big teams. Pero how will Mikey Williams fit in the current roster of Converge? So, ang mangyayari nito is backcourt duo na sila ni Juan Gomez de Leano and Stockton will slide bilang 6-man role and Calvin Abueva can play the position na tres. You have Balti and the import. Tapos sa rotation, pahinga si Abueva, slide si Balti sa tres, then Arana sa 4, tapos na doon pa rin yung import. And then, Stockton will have the full offense sa second unit, which sana tanggapin niya muna yung role na to for the meantime if matuloy nga si Mikey Williams. So, make the franchise and the fans trust you again after that devastating decision in the last conference. So, in this case, he can show what he really can kapag siya yung focal point, siya yung may full control. So, sana iwasan na rin ni Coach Delta na magbabad system kasi I saw what happened last conference. They are not built for big minutes. Yung style nila is fast-paced, ibang-iba sa dati, kaya iba yung fatigue factor. Unlike dun sa Death 5 ng SMB na slow offense, put the ball in the post, mabagal bumaba, may Alex Cabagnot na nagpapasettle ng offense. Kaya okay lang yun na kahit tig 40 minutes yung starters ng Death 5. So, sa Converge kasi, iba pag may chance mag-run, they will run. May instance pa nga, nagka-cramp si Juan nun patapos na sana. Pero, wish ko pa rin sa Converge na makahanap sila ulit ng consultant. Kasi, yung nandyan sa kanila is umalis, nag-coach na ata sa Indonesia. Nandyan siya nung first half ng conference, nung nagsisipanalo yung Converge. Tas nung umalis, 'di ba? So, nakita natin yung difference. Kasi need ng better system. They need to emphasize kay Mikey na malilesen yung kanyang isolation ball, yung touches niya. He needs to play more bilang off-ball. Secondary creator siya dito. Pero syempre, if may mga shot clock is winding down, you have the ball. Basta a coach talaga that can balance this kind of roster.
Hindi porket okay yung lineup, malakas sa papel, is matik panalo na. 'Di ba? Akala nga natin last conference, panalo na eh. So, idagdag din pala natin dito sa video na kaya siguro umingay yung mga trade rumors kay Shawnee Winston dahil darating si Mikey Williams. Kaso mukhang papalya tong rumor na to. Sobrang daming transactions, ang daming dadaanan. And Converge getting reason for Mocon, 'di ba? Why would they do that? Tsaka yung kasama pa lang si Kevin Racal sa trade, alam mong hindi mangyayari. Untouchable yan sa Converge mula pa lang ng Alaska Days dahil nga sa kanyang sipag, sa kanyang defense, and ngayon nagiging leader na siya sa locker room. Pero I think yung ideal is yung Winston to Mocon trade. Kahit one-on-one, okay for me kung ganito nakastack yung Converge. Sa mga magsasabing malulugi yung Converge, you are not trading for a talent. You are trading for flexibility and fit. Kasi 'di ba, butas talaga yung wing ng Converge. Si Calvin not known naman to be a consistent outside sniper. Si Dave Ildefonso talaga yung sakto para sa posisyon na yan Kaso wala pa nga ni. So yung player na merong same type ay si JV Mocon. Feel ko makakuha pa ni Mocon kung ano talaga yung ceiling niya Tamang system lang talaga. Alam natin kung ano yung kalidad niya bilang wing. Pagdating naman ni Ildefonso, pwede siyang mag-slide sa off the bench si JV Mocon and mag-share sila ng minutes. So, there's a lot of possibility sa mga asset ng Converge ngayon. Yung pag-invest nila sa mga unlikely is mukhang nagbubunga na and nabubuhay. Nag-trade sila sa hindi mo alam kung lalaro. Tapos nag-trade din sila kung di mo alam kung kailan lalaro. Maraming naiinis sa mga moves na yun. Pero once na makompleto yung ginawa nila, maging success yung risk, it's gonna be worth it. So, to make this video even longer, is pag-usapan na rin natin yung possibility ng sign and trade kay Mikey Williams. Na-mention natin na naglalaro si Mikey if si Charles Chu yung coach. Ang kaso, nasa Phoenix Fuel Masters na yon. Kaya nagkakaroon na naman tayo ng idea na baka ganun yung mangyari. Kasi if connect the dots tayo, pwede talaga, and seryoso naman na yung Phoenix ngayon and according to Snow Badwa, meron silang financer or meron silang sponsor na from Davao. Pero I don't think na ibibigay ng Phoenix yung rights ni Matthew Wright. Kahit yun yung gusto ng mga tao or ng Converge. Tsaka gusto ko rin siguro na maglaro si Wright sa Phoenix para lahat ng teams is makapalag. Hindi yung Converge lang, dapat lahat. Mag-iba yung image ng playoff picture na palaging same old kada conference. Tipong hindi na mahihirapan or hindi nahihirapan yung nag-i-edit kasi ililipat niya lang yung logo based on the matchup kasi yun pa rin naman yung nandoon sa Final Four. Pero yun nga, sino yung makukuha ng Converge sa Phoenix if mag-demand si Mikey na he wants to play with Charles Chu sa Phoenix? Please, huwag niyong hingin si Richie Rivero imbes na maganda yung takbo niya doon, mawawalan pa siya ng bola dito sa Converge. Sobrang tricky kasi talaga i-trade yung mga likes ni Mikey Williams. Kasi kung ikaw Phoenix, would you risk a long-term piece para sa short-term? Mikey is now 34 years old. Twilight na ng career niya. Tapos baka tira-tira na lang din sa labas yung mangyari. Siguro, if I'm Converge, one rotational player plus a first round draft pick is okay na kasi ubus na rin naman yung mga draft picks nyo. Or pwedeng kahit wala ng player, puro draft picks na lang. First round and dalawang second round. May mabibigay naman siguro yung Phoenix na mga hindi nila own picks na galing sa trades. Kasi walang tracker yung PBA sa mga ganito kaya hindi natin alam So ayun, what a topic to talk about, 'di ba? Ang daming hanas, ang daming possibility kaya napahaba na usually 3 minutes video, okay na Pero masaya naman talaga pag-usapan yung mga ganito. Again, sana totoo yung Mikey Williams. Tapos if Converge gonna trade Winston, please get JV Mocon. And if Phoenix or Mikey demands to play for Charles Chu, get draft picks. No need for a player. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.